Bakit natin dapat laging ipanalangin lahat ng ating mga plano? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Debbie Espiritu, Avid Dadula, and Basilio Paguyod. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. At sa lahat po ng consistent, everyday kasama po natin sa ating mga devotions, dalangin ko po na gamitin ng Diyos yung ating mga devotions para makatulong sa ating lumago sa pagkakaunawa ng Biblia at the same time lumago sa pagsunod sa ating Panginoon. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po kay Isaac and Rebecca at magfo-focus po tayo sa panalangin. Now, pakita ko po muna sa inyo yung family tree ni Abraham. So, si Abraham po, meron po siyang naanakan si Hagar. No? Ang anak niya doon ay si Ishmael at mula kay Ishmael galing po yung Arab nations. At yung anak niya naman kay Sarah ay si Isaac. Si Jesus Christ po kasi, yun yung pinaka-importante sa lahat eh. Saan ba galing si Jesus? Saan ba manggagaling yung pangako? So, hindi po kay Ishmael kundi kay Isaac. Sa kanya dadalo yung dugo, yung salinlahi kung saan magmumula ang ating Panginoon Jesucristo. At si Isaac po, ang napangasawa niya ay si Rebecca. Si Rebecca po ay anak ng kanyang pinsang buo. Noong unang panahon po kasi mga kapatid, uso yung kailangan mapapangasawa mo relative mo, kamag-anak mo. Ayaw mo mapangasawa yung ibang lahi, no? So gusto mo same culture. Isaac, Rebecca, at ang anak nila ay kambal, si Esau at si Jacob. Mula naman po kay Esau ay ang bansang Edom at mula po kay Jacob ay ang bansang Israel. Now, ang topic po natin ngayon ay patungkol po kay Isaac and Rebecca sa kanilang pagiging mag-asawa, no, marriage. At ang magfo-focus po tayo sa panalangin. Noong mga panahon po kasing ito, si Abraham po matandang-matanda na sa Genesis chapter 24 at tinawag niya yung kanyang pinunong kumbaga mayordomo, no, pinakapinuno sa lahat ng kanyang tagapaglingkod at sabi niya, ikuha mo ako na mapapangasawa ni Isaac. Dapat galing doon sa lupang tinubuan ko, no, doon sa current day Iraq, modern day Iraq. Now, noong nandun na siya sa may lungsod, sabi po rito sa Genesis chapter 24 verse 12, then he prayed, nanalangin siya, Lord, God of my master Abraham, make me successful today and show kindness to my master Abraham. So dito po sa Genesis chapter 24, makikita niyo po maraming beses siyang nananalangin, no? Talagang babad na babad sa panalangin. Mga kapatid, yung marriage po, ibinababad talaga sa panalangin yan. Hindi po yan basta na lang nangyari, no, na may nakilala ka, niligawan mo or nagpaligaw ka and then later on magpapakasal na kayo. Yung pagkain nga mga kapatid, pinapanalangin natin. Pag wala tayong pagkain, 'di ba? We ask God for provision, we ask God for food. Pag may pagkain na tayo nasa ating harapan, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Yung pagkain pinagpe-pray natin, how much more yung marriage? Nakakalungkot lang kasi maraming mga tao hindi pinapanalangin yung mapapangasawa nila. Buong buhay mong mapapangasawa yun, hindi mo binababad sa panalangin, no? So dito nakakatuwa, no? Sa Genesis chapter 24, makikita nyo puro prayer. Now, ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Prayer is practiced before, during, and after execution. Ibig sabihin, kailangan nananalangin tayo bago tayo kumilos. At pag meron kang plano, pinapanalangin mo muna bago mo gawin yung plano na yun. And during the execution of the plan, nagpe-pray ka pa rin. And even after the execution of the plan, nagpe-pray ka pa rin. Alam niyo po ito itong servant na ito, inutusan ni Abraham. Okay, Abraham, sabi ni Abraham doon sa kanyang servant, pumunta ka doon sa lupang tinubuan ko at ihanap mo na mapapangasawa si Isaac. So makikita niyo dito, mapanalangin nitong servant na to Lord, give me success today. Sana matagpuan ko na. Tapos humingi pa siya ng mga signs. And then sabi niya, pag merong dumating dito na babae, mabait, no? Pinainom ako. Tapos hindi lang ako pinainom pa yung 10 kamelyo ko. Aba, sobrang bait nun. Yun na sana, no? Yung mapapangasawa ni Isaac. And dapat kamag-anak siya ni Isaac. At yun nga po yung nangyari, very precise.
Talagang saktong-sakto yung mga sagot ng Diyos sa kanyang mga panalangin. So mga kapatid, ganun rin po sa atin, no? When we pray before doing something. Hindi po yung nagawa na natin, nasimulan na natin, meron tayong project, meron tayong business na sisimulan, nung nasimulan na, nailarga na, tsaka pa lang tayo mananalangin. Ito, before, during, and after. Nung natuklasan niya, nakamag-anak din ni Isaac, talagang nananalangin, Lord, thank you, ito na yun. No? Talagang binigyan niyo ako ng katagumpayan. So before, during, and after po, pinapanalangin natin lahat ng mga desisyon na ginagawa natin. Bakit po? Point number 2, prayer is an exciting journey of discovering God's plan. Kasi yung prayer, plano, yung Diyos merong plano para sa atin. Kaya tayo nananalangin kasi ayaw nating ma-miss yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga, pray before, during, and after the execution of our plans. Kasi ultimately, plano ng Diyos yun eh. Ayaw nating ma-miss yun. Ayaw nating, hindi matanggap. Gusto nating matanggap natin lahat ng blessings, lahat ng pagpapala ng Diyos, yung plano ng Diyos ay maranasan talaga natin. That's why we pray before, during, and after. So, yung second point po natin, connected po doon, yung panalangin po, it's a way of discovering God's plan. Yung dinidiscover mo, Lord, may plano ka eh. Meron kang gustong mangyari sa buhay ko eh. Now, nananalangin ako because I want to know that exactly. Kaya po siya, makikita niyo po yung servant, yun yung prayer niya eh. Lord, ito na ba to? Ito na bang babae na ito? Ito na bang kaharap? Tinitingnan niya yung babae, si Rebecca, napakaganda. Sabi niya, ito na ba? Tuloy-tuloy yung prayer niya eh. Kasi nga, dinidiscover niya yung plano ng Diyos. So, ganun din po sa atin, mga kapatid. When we pray, we're discovering God's plan. It's an exciting journey. Hindi po tayo gumagawa ng plano, tapos pinagpe-pray natin, Lord, bless this plan ha. Plano lang natin yun. Tapos, hindi po ganun eh. Lord, you have a plan. I want to know your plan. Ganun po yung panalangin. Ina-align natin yung sarili natin sa Diyos. Hindi yung Diyos, ina-align natin sa sarili nating mga plano. Minsan po kasi ganun ang understanding natin ng prayer eh. Lord, here's my plan. Here's my direction. This is what I want to do. So, sumabay ka sa akin, Panginoon ha. Bless this plan. Minsan may ganun tayong attitude, kaya lagi tayong frustrated sa panalangin. Lagi tayong nabibigo. Lagi tayong, hindi sinasagot ng Diyos yung panalangin natin, nalulumo tayo. Lord, nandiyan ka pa ba? Mali po yun eh. Ang prayer, ina-align natin yung sarili natin sa Diyos. Gusto natin matupad yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. So, point number 3, prayer ultimately leads to a successful outcome. Kapag tama yung prayer natin, tama yung attitude natin, we want to discover God's plan, we want to follow God's plan, walang palya yan. Never, never, ever mabibigo ang iyong panalangin. Prayer ultimately leads to a successful outcome. Ito pong servant na to, makikita niyo po kasi ina-align niya eh. Yung sarili niya sa Diyos eh. Alam niyo po, may something interesting dito, sabi ni Abraham. Alam mo, servant, huwag kang mag-alala. Kasi yung Diyos magpapadala ng kanyang anghel in advance para tulungan ka sa iyong misyon. Ihanap mo si Isaac ng mapapangasawa. So, ganito po yung prayer mga kapatid. Bago ka sumuong sa isang paglalakbay, alam mo na may sagot na ang Diyos. You just have to discover it through prayer. Meron nang nauna na sagot ang Diyos. Kaya nga, basahin niyo po yung istorya sa Genesis chapter 24. May time na nagpe-pray yung servant. Yung sagot dumating na eh. Andiyan na si Rebecca sa harapan niya eh. Hindi pa natatapos yung prayer niya. Nandiyan na mismo yung sagot sa kanyang panalangin. Bakit po? Kasi po, kapag yung prayer natin naka-align sa plano ng Diyos, laging successful yan. Kasi yung sagot ng Diyos nandun na, advance na eh. Kailangan mo lang talagang madiscover. At yung panalangin mo ay align sa kalooban ng Panginoon at yun yung mangyayari sa iyong buhay. Lagi yan, walang palya yan. Prayer ultimately leads to a successful outcome. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, ganito po dapat tayo manalangin. Pray to discern God's plan. Ba't ka nagpe-pray? Lord, I want to know your will. Yun po ang prayer, no? Lord, I want to know your plan. Lord, I want to know your direction. Lord, sino ba mapapangasawa ko sa sangkaterbang nanliligaw sa akin? Di ba?
Sino ba dito sa mga to? I want to know your plan. Lord, sino ba yung dapat kong ligawan sa libu-libong options, no? You pray in order to know God's plan. Hindi po yung bigla kang pumili diyan, no, ng option mo or opportunity, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa pwedeng, pagpunta sa ibang bansa, pwedeng mayroon kang project, mayroon kang negosyo, or pwedeng pag-aasawa. Basta nagdesisyon ka na lang at sasabihin mo, Lord, bless this plan. Mali. Mapro-frustrate ka diyan, no? Mabibigo ka diyan. Prayer, the purpose of prayer is to discern the plan of God for your life. Pangalawa po, pray at every stage of the plan. May plano ang Diyos, dinidiscover mo, naglalakbay ka patungo sa plano ng Diyos, patungo sa direksyon ng Diyos sa iyong buhay. In every stage of the plan, in every stage of the journey, lagi tayong nagbababad sa panalangin. You know why? Kasi yung plano ng Diyos maganda. Yung plano ng Diyos mabuti para sa atin. Ang problema, yung puso natin masama. Lagi tayong humihiwalay sa plano ng Diyos. Lagi tayong kumakaliwa, kumakanan. Sabi ng Diyos, diretso. Ang hilig nating, umiba ng direksyon. Kaya yung prayer, kaya nagpe-pray tayo at every stage of the plan, of the journey, kasi gusto natin mag-stick doon sa plano ng Diyos. Gusto natin manatili sa kalooban ng Panginoon. Ayaw nating humiwalay. Ayaw nating tumagilid or kumanan o kumaliwa. Kasi nga yung puso natin, madalas, disaligned. Yung prayer, i-align tayo sa kalooban ng Diyos. Pangatlo po, pray to praise God for every outcome. Mababasa niyo po yun sa attitude ng servant, no? Nung binigyan siya ng katagumpayan ng Panginoon, ang unang-una niyang ginawa, thank you, Lord. No? Papuri sa Panginoon. Pasasalamat sa Panginoon. Pray to praise God for every outcome. Now, meron kang pinagpe-pray na minsan na-confuse ka sa sagot ng Panginoon. Sambahin mo pa rin ng Panginoon, Lord, I praise you, I honor you. Kahit naku-confuse ako, okay lang yun, basta ikaw hindi confuse. Ganun lang naman yun eh. Yung Diyos kasi hindi naman confused sa plano niya. Tayo yung nako-confuse. Ang mahalaga si Lord, alam niya kung saan niya tayo dadalin. Walang iniwan po yan sa mag-asawa eh. Kapag yung asawang lalaki may plano sa buhay, no? May direksyon, may patutunguhan. Kahit si babae confused, it doesn't matter, okay lang yun. Basta si mister, may plano, may patutunguhan. Okay lang yung mga bata hindi maintindihan yung plano ng parents nila. Basta yung parents alam direksyon, alam yung patutunguhan, kahit yung mga bata mga clueless, it doesn't matter. Ganon din po sa ating relasyon sa Diyos. Si Lord, alam niya yung plano niya, alam niya yung direksyon sa buhay natin, alam niya yung patutunguhan, kahit tayo ma-confuse. Kasi madalas naman talaga, confused tayo. Kahit tayo ma-confuse, it doesn't matter. What matters is we put our faith in God who knows the future. So, pray to praise God for every outcome. Pag nananalangin tayo, Lord, I thank you kasi you're the God of wisdom. Kahit nasasaktan ako sa sitwasyon ko ngayon, kahit na, mahirap yung sitwasyon ko ngayon, I praise you because you know what you're doing in my life. You are certain about the future. So, pray to praise God for every outcome. Para po sa ating discussion, how would you improve your prayer life? Gano'n ka badalas nananalangin? Gano'n katagal? Ano ba yung discipline mo sa pananalangin at how can you improve that? Para naman po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin dito sa Genesis chapter 24, merong isang verse dito na nakakuha ng attention ko na sabi ko, ito, i-share ko to sa dive deeper. Ito po yung tanong na sasagutin natin. How was the prophetic blessing to Rebecca fulfilled in Christ? Meron po kasing sinabi rito kay Rebecca yung kanyang pamilya na related kay Kristo. Pag-usapan po natin yan mamaya sa dive deeper. Tayo po yung manalangin. Father God, thank you for guiding my life with wisdom and purpose. Teach me to pray before I act, while I walk, and after every outcome. Trusting that you direct each step. Let prayer be my joyful journey of discovering your will. Not merely a request for quick answers. When I grow impatient or uncertain,
Remind me that you are always at work, even in silence. Help me submit my plans, relationships, and future to you in prayer. And teach me to praise you in every result. I choose to trust your faithful guidance. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Mr. and Mrs. Toldanes. Thank you po sa inyo. Kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.